ay bahagi won. Ako si Parai Edna, 26 na taong gulang at bagong lipat na guro sa isang maliit na baryo sa Hilaga. Matagal ko ng pangarap na magturo sa mga kabataan sa probinsya dahil lumaki akong nakikita kung gaano kahirap para sa mga bata roon ang magkaroon ng guro na may tiyaga. Ngunit hindi ko inakalang ang desisyon kong ito ay magbubukas ng pinto, hindi lang sa bagong buhay, kundi sa isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas nakakatakot kaysa sa kahit anong kwento ng kababalaghan na narinig ko. Ang bahay na tutuluyan ko ay pagmamay-ari ng aking tiyahin, si Tia Rosario, na matagal nang naninirahan sa Maynila. Iniwan niya itong lumang bahay sa baryo matapos manirahan sa lungsod, kaya't mula noon ay walang nakatira rito. Kung gusto mong makatipid, doon ka na tumira, Edna. Sabi niya noong kami huling nag-usap. Malaki pa iyon at malapit sa eskwelahan. Pagdating ko sa baryo, tanghali pa lang, ang araw ay maliwanag, ang hangin ay sariwa, at ang mga kapitbahay ay nagkukwentuhan sa tapat ng kanilang mga bahay. Tinulungan nila akong buhatin ang aking 2 maleta at isang kahon ng libro papasok sa bahay ni Tia. Pagbukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng amoy ng lumang kahoy, alikabok, at bahagyang halimuyak ng mga tuyong bulaklak. Ang sahig na yari sa kahoy ay umuuga ng kaunti sa bawat yapak at ang mga kurtinay kupas na. Tila ba nakalimutan na alatan ng panahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ramdam ko ang kakaibang aliw. Parang may kwento ang bawat sulok. Habang inaayos ko ang mga gamit, napansin kong may hagdang kahoy papunta sa ikalawang palapag. Medyo makipot at maingay ang bawat hakbang. Sa taas may 3 kwarto at isang maliit na banyo. Pinili kong gamitin ang pinakamalapit sa bintana dahil gusto kong may tanaw sa labas. Ngunit may isa akong napansin. Ang bintana sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Malaki ito, yari sa kahoy na may mga rehas at nakaharap sa bakanting lote. Bukas ito ng maluwang at humahampas-hampas ang kurtina sa hangin. Lumapit ako at isinara ito. Siguro matagal ng bukas. Bulong ko sa sarili. Hindi na rin kasi nababantayan ang bahay. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pag-aayos at pakikipagkilala sa ilang kapitbahay, nagpasya akong matulog ng maaga. 10:00 pa lang ay nakahiga na ako. Ngunit bago iyon, dumaan muli ako sa pasilyo at siniguradong nakasara ang lahat ng bintana, lalo na yung sa dulo. Pagkatapos, bumalik ako sa kwarto ko at pumikit. 12:00 ng gabi, nagising ako dahil sa malamig na hangin. Naramdaman kong gumagalaw ang kurtina sa tabi ng aking kama. Bumangon ako at laking gulat ko nang makita kong bukas ang bintana sa dulo ng pasilyo. Ang mismong bintanang isinara ko bago matulog. Napakunot ang noo ko. Siguro nakalimutan kong ikandado. Dahan-dahan akong lumapit, isinara muli at ikinandado ng mahigpit. Ngunit habang naglalakad pabalik sa aking kwarto, ramdam ko ang kakaibang lamig na dumampi sa aking batok. Kinabukasan nagising ako ng maaga. Dumiretso ako sa eskwelahan para magpakilala. Ang mga bata ay masayahin at ang mga guro'y mababait at tumulong sa akin sa lahat ng kailangan. Ngunit sa tuwing may maalala ko ang nangyari kagabi, bumibigat ang dibdib ko. Pag-uwi ko, nadatnan kong tahimik ang bahay. Habang kumakain ng hapunan, naisip kong baka ako lang ang nag-aalala ng sobra. Marahil dala lang ito ng pagod at ng bagong kapaligiran. Ngunit pagsapit ng 11:00, naramdaman kong muling dumampi ang malamig na hangin. Tumayo ako at lumabas sa pasilyo at tulad ng inaasahan, bukas na naman ang bintana. Ngayon, nakandado pa iyon kagabi. Ako mismo ang nagsara, kaya't paano ito nabuksan. Sa ikatlong gabi, mas lalo akong kinabahan. Hindi na ako natulog agad. Nagbantay ako, nakaupo sa kama, nakatitig sa pasilyo.
12:30, dahan-dahan kong narinig ang kaluskos, para bang may humahaplos sa sahig na kahoy. Tumayo ako at lumakad papunta sa bintana. Nanginginig ang kamay ko habang humahawak sa dingding. At nang lumingon ako, muntik na akong mapasigaw. Sa salamin ng bintana, may refleksyon ng isang babae, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at maputlang maputla ang mukha. Nakatingin siya sa akin mula sa labas ng bahay, gayong nasa ikalawang palapag iyon. Nang kumurap ako, nawala ang imahe. Ang bintana'y nakabukas lang at ang kurtina'y humahampas-hampas. Ngunit alam kong hindi iyon imahinasyon. Kinabukasan, hindi ako mapalagay. Lumapit ako sa tindahan malapit sa bahay at kinausap si Aling Marta, isa sa mga matatandang kapitbahay. Aling Marta, tanong ko, napapansin ko pong laging bukas ang bintana sa ikalawang palapag. Kahit isinara ko, nagbubukas ulit. At may nakita akong babae. Napatingin siya sa akin, nanlaki ang mata at biglang natahimik. Sa huli, dahan-dahan siyang nagsalita. Iha, may kwento ang bintanang iyon. Diyan tumalon si Clarissa, isang dalagang dito nakatira noon. Nabigo siya sa pag-ibig at mula noon, gabi-gabi raw siyang nagpapakita sa bintanang iyon. Nanindig ang balahibo ko. Ano po? Multo siya? Tumango si Aling Marta. Maraming beses na, may mga nakakita, may mga nakarinig ng iyak, kaya't mula noon, walang gustong tumira sa bahay na iyan. Pag-uwi ko, hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang basta hangin ang dumadampi sa akin gabi-gabi. Isa iyong presensya. At sa gabing iyon, bago ako matulog, dumaan ulit ako sa pasilyo. Tulad ng dati, isinara ko ang bintana. Ngunit nang tumalikod ako, ramdam kong may nakatingin sa akin mula sa salamin. At nang sulyapan ko, muli kong nakita siya, ang babae sa puti, nakadungaw at ang mga mata niya'y diretsyo sa akin. Sa mga matang iyon, hindi ko mabasa kung pakiusap o pananakot. Ang alam ko lang, hindi iyon huling beses na makikita ko siya. Bahagi 2. Hindi ako mapalagay matapos ang gabing iyon. Kahit umaga na, habang maliwanag ang araw at maingay ang mga batang naglalaro sa labas, hindi maalis sa isip ko ang malamig na tingin ng babae sa bintana. Parang nakabaon sa balat ko ang mga mata niyang maputla at malalim. Nagpakalubog ako sa trabaho kinabukasan para malimutan. Sa eskwelahan, sinadya kong abalahin ang sarili. Nagpakilala ako sa mga magulang ng mga estudyante, nag-ayos ng mga libro sa silid-aralan, at nagplano ng mga susunod na aralin. Ngunit sa tuwing nag-iisa ako, bigla akong natitigilan. Para bang naroon siya, nakasilip, kahit saan ako lumingon. Pag-uwi ko ng hapon, inabutan kong bukas muli ang bintana sa ikalawang palapag. Halos hindi ko na alam kung matatawa ako o matatakot. Sinara ko ito, ngunit habang ginagawa ko iyon, nakaramdam ako ng bigat sa hangin. Ang katahimikan ng buong bahay ay parang may inaantay. Gabi na naman. Sa lahat ng oras, ito ang pinakaayaw ko simula nang lumipat ako. Habang lumalalim ang dilim, bumibigat din ang pakiramdam sa dibdib ko. Pinilit kong abalahin ang sarili. Nagbasa ako ng libro, nagpatugtog ng mahihinang kanta, at nagdasal bago matulog. Ngunit pagsapit ng 11:00, narinig ko ang pamilyar na tunog, ang kaluskos ng kahoy sa pasilyo. Dahan-dahan akong bumangon. Humawak ako sa lampara at sinilip ang pasilyo. Bukas na naman ang bintana. Ngunit ngayong gabi, may bago akong narinig, mahihinang yabag. 1, 2, 3, papalapit sa akin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang lampara ay bahagyang nanginginig sa aking kamay. Nang sumilip ako sa gilid ng pasilyo, wala akong nakita. Ngunit sa mismong sahig, may bakas ng basa, parang may nakatapak na paa na galing sa ulan. Agad akong bumalik sa kwarto at isinara ang pinto.
Pinilit kong huwag isipin, ngunit ilang minuto pa lang ang nakalipas nang maramdaman ko ang malamig na hininga sa aking batok. Parang may nakatayo mismo sa likuran ko. Napatakbo ako sa kama, nagtalukbong ng kumot, at paulit-ulit na nagdasal hanggang sa dinala ako ng antok. Kinabukasan, pinilit kong maging normal. Ngunit habang naglalakad papunta sa eskwelahan, nilapitan ako ng isa pang kapitbahay. Si Mang Roldan, isang matandang na lalaki na kilala sa baryo. Iha, sabi niya. Nakita raw ni Marta na nagtatanong ka tungkol sa bintana kagabi. Ingat ka, hindi lahat ng tanong ay dapat sinasagot. Nagulat ako. Bakit po? Totoo bang may dalagang tumalon doon? Humigpit ang hawak niya sa tungkod. Oo, si Clarissa, maganda siya, masayahin. Pero nang mabigo sa pag-ibig, pinili niyang tapusin ang lahat sa mismong bintanang iyan. Simula noon, marami ng kwento. May narinig na iyak, may nakakita ng anino. At ikaw? Huminto siya at tinitigan ako. Ikaw ang nakatira ngayon doon. Kaya magdasal ka lagi, Edna, dahil hindi lahat ng multo ay humihingi ng tulong. Ang iba naghahanap ng kapalit. Naninindig ang balahibo ko habang nakikinig. Ngunit bago pa ako makapagtanong ulit, tumalikod na si Mang Roldan at dahan-dahang naglakad palayo. Pag-uwi ko, dala ko ang bigat ng kanyang mga salita. Nang sumapit ang gabi, mas naging mapagmatyag ako. Isinara ko ng mahigpit ang lahat ng bintana. Isinara ang pintuan at inilapit ang lampara sa aking kama. Ngunit kahit gaano ko subukang ihanda ang sarili, hindi ko kayang pigilan ang mangyayari. Eksaktong 12:00, nagising ako sa kaluskos. Ngunit ngayong gabi, mas malinaw na. Hindi lang yabag, kundi mahihinang hikbi. Para bang may babaeng umiiyak sa pasilyo. Tumayo ako, dala ang lampara, at dahan-dahang lumabas. At doon, sa tapat ng bintana, may nakita akong nakatalikod na babae. Nakasabit ang kanyang mahabang buhok, nakaputing bestida, at nakayuko habang nakatingin sa sahig. Clarissa? Hindi ko alam kung bakit ko siya tinawag, pero kusa itong lumabas sa bibig ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Maputla ang kanyang mukha, mapuputi ang labi, at ang mga mata niya ay parang walang buhay. Maliban sa titig na nakatutok sa akin. At bago ko pa maiproseso ang lahat, bigla siyang naglaho. Naiwan lang ang kurtina na humahampas-hampas sa malamig na hangin. Nanginginig ako nang bumalik sa kama. Buong gabi hindi ko nakayanan ang ipikit ang aking mga mata. Bawat segundo, ramdam kong may presensya sa paligid. Minsan, parang may nakaupo sa gilid ng kama. Minsan na parang may kamay na dahan-dahang dumadampi sa aking braso. Nang sumikat ang araw, akala ko tapos na. Ngunit habang naghahanda ako para pumasok sa eskwelahan, napansin kong may marka sa aking braso. Parang bakas ng kamay na mahigpit na humawak. Sa eskwelahan, hindi ko maitago ang aking pagod at takot. Nilapitan ako ng isa sa mga kapwa-guro, si Liza. At nagtanong, Edna, maayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Nagatubili ako, ngunit sa huli ay nagtanong, Liza, narinig mo na ba ang kwento tungkol kay Clarissa? Yung dalagang tumalon sa bintana. Napahinto siya at bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Oo, pero huwag ka nang masyadong mag-usisa. Sapat na ang malaman mo na hindi siya matahimik. May nagsasabi ngang kung sino ang titira sa bahay na iyon, siya ang susunod na dadalhin. Pag-uwi ko, hindi ko alam kung matatakot o maaawa. Ang kwento ni Clarissa ay isa lang sa mga naririnig kong tsismis. Ngunit ramdam ko sa aking balat, sa aking paghinga, at sa bawat hininga ng hangin na hindi iyon basta kwento. Totoo siya. At sa gabing iyon, muli kong narinig ang iyak. Ngunit ngayong gabi, mas malapit na. Hindi na lang sa pasilyo, kundi mismo sa labas ng aking kwarto.
Nakahiga ako, nakatalukbong ng kumot, nanginginig, hanggang sa maramdaman ko ulit ang malamig na hininga sa aking batok. Ngunit sa pagkakataong ito, may narinig akong boses. Mahina, bulong, ngunit malinaw. Edna, sumama ka na. At doon ko napagtanto, hindi lang siya nagpaparamdam. Unti-unti na niya akong hinihila papunta sa kanyang mundo. Bahagi 3. Hindi ko alam kung paano ko kinaya ang buong magdamag na iyon. Ang malamig na boses na bumubulong ng aking pangalan, ang hiningang dumadampi sa batok ko, lahat ng iyon ay parang apoy na dahan-dahang umuukit ng takot sa kaluluwa ko. Nang sumikat ang araw, doon ko lamang naramdaman ang ginhawa. Ngunit kahit umaga na, ang alaala ng gabing iyon ay hindi kumupas. Habang nagkakape ako sa kusina, nakatitig lang ako sa tasa. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog, at kahit ang init ng araw ay hindi nakabaawas sa lamig na gumagapang sa aking balat. Naroon pa rin ang marka ng kamay sa aking braso, maputlang bakas ng mga daliri na mahigpit na kumapit sa akin. Hindi ito guni-guni, bulong ko sa sarili. Totoo siya, totoo ang babaeng iyon. Sa eskwelahan, pilit kong isinawsaw ang sarili sa trabaho. Ngunit napansin ako ng mga estudyante. Ma'am, tanong ng isa, bakit parang pagod kayo? Napangiti ako, ngunit pilit. Nagpuyat lang, anak. Hindi ko kayang ikwento sa kanila ang totoo. Paano nila maiintindihan na ang guro nila ay inuusig ng isang multo? Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin si Liza. Edna, hindi ko mapigilan. Napansin ko na lumalala ang itsura mo. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Baka makatulong ako. Nagdadalawang isip ako, pero sa huli ay nagpasya akong magtanong. Liza, alam mo ba ang buong kwento ni Clarissa? Natahimik siya. Halos napatingin sa paligid bago bumulong. Clarissa, siya ang pinsan ng tiyahin mo. Maganda, mabait, pero may lihim. May kasintahan siyang sundalo noon, ngunit iniwan siya para sa ibang babae. Hindi niya nakayanan. Sabi ng mga matatanda, tumalon siya mula sa bintanang iyon. Pero tumigil si Liza at tinitigan ako. Hindi lahat naniniwala na siya ay nagpakamatay. Nanlamig ako. Ano mo po nung ibig mong sabihin? May nagsasabing itinulak siya. May mga tsismis na may galit sa kanya, isang babaeng inggitera, o baka mismong sundalo na nagkasala sa kanya. Hindi malinaw. Ang malinaw lang, simula noon, walang nanahimik sa bahay na iyon. Pag-uwi ko, tumitibok ng malakas ang dibdib ko. Sa bawat hakbang papalapit sa bahay, para akong pinapaluha ng bigat ng presensya sa loob. Pagbukas ng pinto, agad kong naramdaman ang malamig na hangin. Ang kurtina sa ikalawang palapag ay gumagalaw. Kahit nakasarado, dapat ang bintana. Dumiretso ako sa taas. Tulad ng inaasahan, bukas muli ang bintana. Ngunit ngayong gabi, hindi lang basta bukas. May nakasabit na puting panyo sa gilid ng rehas, basa. Parang may dugo sa dulo. Nang hawakan ko ito, may malamig na kamay na biglang dumampi sa kamay ko. Napaigtad ako at natapon ang panyo sa sahig. Ngunit nang yumuko ako para pulutin, wala na ito. Gabi. Nasa kama ako, nagdasal ng paulit-ulit. Ngunit kahit anong dasal ko, alam kong naroon siya. At hindi nga ako nagkamali. Eksaktong 12:00, narinig ko ulit ang iyak. Ngunit ngayong gabi, hindi lang basta hikbi. May kasamang pagtawa, mahina, pabulong, parang halakhak ng isang babaeng nagdurusa. Edna, tawag ng boses. Sumilip ka? Ayaw kong gumalaw, ngunit parang may lakas na humihila sa akin. Dahan-dahan akong tumayo, lumapit sa bintana ng kwarto ko at sumilip. At doon ko siya nakita. Sa kabila ng pasilyo, sa mismong bintana kung saan siya tumalon, nakatayo siya, maputla, nakaputing bestida, duguan ang mukha at nakangiti. Napatakip ako ng bibig, pinipigilan ang sigaw. Ngunit bago siya naglaho,
Nakita kong iniunat niya ang kanyang kamay, tila inaanyayahan ako. Kinabukasan muli kong kinausap si Aling Marta. Aling Marta, tanong ko, sigurado po ba kayong nagpakamatay si Clarissa? Nag-iling siya. Iha, walang nakakita kung paano siya tumalon. Basta na lang siyang natagpuan sa ilalim ng bintana, duguan, basag ang ulo. Ang sabi ng sundalo, nagpakamatay. Pero may ilan sa amin hindi naniniwala. Masyado siyang masayahin para biglang gawin iyon. Kung ganoon, baka pinatay siya? Tumahimik si Aling Marta. Hindi ko masasabi, pero kung siya nga ay pinatay, baka iyon ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Gabi na naman. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas. Ngunit ngayong gabi, pinilit kong manatili sa pasilyo. Naupo ako sa tapat ng bintana, dala ang lampara. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ulit ang mga yabag. Mabagal papalapit. Ang lamparay halos mawalan ng liwanag. Nang tumingin ako, nakita kong may aninong dahan-dahang lumilitaw sa salamin. Siya. Si Clarissa. Ngunit ngayong gabi, hindi siya nakatingin sa akin. Nakayuko siya at paulit-ulit na binubulong ang mga salitang hindi ko maintindihan. Para bang nananaghoy, para bang may hinahanap. Clarissa. Bulong ko, nanginginig. Ano ang kailangan mo? Tumigil siya. Dahan-dahan siyang tumingala at nang makita ko ang kanyang mukha, nanlamig ako. Duguan ang kanyang noo, nakasampay ang buhok, at ang kanyang mga matay puno ng galit. Isama kita, bulong niya. Hindi ako nag-isa. At sa isang iglap, bigla niyang itinulak ang bintana. Bumukas ito ng malakas at naramdaman kong may lakas na humihila sa akin palabas. Napaigtad ako at napakapit sa sahig, halos mahulog. Nang bumitaw ang lakas, mabilis kong isinara ang bintana at tumakbo pabalik sa kwarto. Buong gabi, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Hindi siya basta nagpapakita. Pilit niya akong hinihila. At doon ko naunawaan ang sinabi ni Mang Roldan na ang ibang multo ay hindi humihingi ng tulong. Ang iba naghahanap ng kapalit. Ngunit bakit ako? Ano ang kinalaman ko kay Clarissa? At higit sa lahat, hanggang kailan ko kakayanin ang pagtakas bago niya tuluyang makuha ang gusto niya, share bahagi par. Maghapon akong tulala matapos ang nangyari. Sa paaralan, halos hindi ko na nagampanan ng maayos ang tungkulin ko bilang guro. Hindi ko mapigilang maalala ang bigat ng kanyang kamay na tila humihila sa akin palabas ng bintana. Kapag napapapikit ako, parang ramdam ko pa rin ang hatak, ang lamig at ang bangis ng presensya niya. Sa faculty, nilapitan ako ni Liza. Edna, anong problema mo? Hindi ka mapakali simula kanina. Napayuko ako. Gusto kong magsalita pero baka tawanan lang nila ako, ngunit mas nangingibabaw ang pangangailangan kong may makausap. Liza, hindi ko alam kung maniniwala ka, pero gabi-gabi may nagpapakita sa akin, yung dalagang tumalon daw sa bahay ng tiyahin ko, si Clarissa. Hindi lang siya nagpapakita, pilit niya akong hinihila sa bintana. Nanlaki ang mata ni Liza. Edna, huwag mong biruin ang ganyan. Alam mo ba kung ilang beses ko nang narinig niyan? May mga umupa dati sa bahay ng tiyahin mo. Hindi sila tumagal. May ilan na laging nagkakasakit. May iba na bigla na lang umalis sa 10 oras ng gabi. Hindi na bumalik. Bakit hindi mo sinabi agad? Halos sumigaw ako. Akala ko tsismis lang. Pero ngayon, kung totoo ngang nararanasan mo, baka ikaw na ang susunod. Kinagabihan, pinilit kong hindi umuwi agad. Nagtagal ako sa paaralan, nag-check ng mga papel hanggang 9:00. Ngunit wala akong ibang mapupuntahan. Wala akong pamilya sa baryo at malayo ang mga kasamahan kong guro. Kaya't sa huli, umuwi pa rin ako sa lumang bahay. Pagpasok ko, tila ba may inaantay ang paligid, tahimik, masyadong tahimik.
Ang tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig mula sa labas. Pag-akyat ko sa hagdan, agad kong napansin ang bintana. Bukas na naman ito, nakasabit ang kurtina na para bang may dumaan na aninong hindi ko nakita. Pinilit kong buuin ang lakas ng loob. Lumapit ako at isinara ito. Ngunit habang hawak ko ang rehas, naramdaman kong parang may kamay na nakapatong sa ibabaw ng kamay ko. Malamig, basa at mahigpit. Napaatras ako, ngunit nang tumingin ako sa salamin ng bintana, nakita ko siya. Si Clarissa, nakatayo sa aking likuran, nakaputing damit na duguan ang laylayan, at nakatitig sa akin ng direkta. Hindi ako nag-isa, bulong niya, at sa salamin nakita kong may ibang aninong nakatayo sa kanyang likod. Mas matangkad, mas malabo pero malinaw ang itsura ng isang lalaking may sombrero. Mabilis kong isinara ang bintana at tumakbo pabalik sa kwarto. Sa loob nagdasal ako ng paulit-ulit, ngunit sa bawat oras na lumilipas, ramdam kong palapit siya ng palapit, ang sahig ay kumakaluskos, at sa gilid ng kama ko parang may mabigat na nakaupo. Edna! Muli niyang bulong, ngunit ngayon mas malinaw, mas matalim. Isama kita! Napatakip ako ng tainga. Nanginginig ang buo kong katawan. Ngunit kahit nakapikit ako, may malamig na hangin na dumampi sa mukha ko. Para bang nakayuko siya mismo sa aking ulunan. Kinabukasan, hindi ko na kinaya. Bumalik ako kay Aling Marta. Aling Marta, sabihin niyo sa akin ang lahat. Sino ba talaga si Clarissa? Ano ang nangyari sa kanya? Napatingin siya sa paligid bago ako hinila papasok sa kanyang tindahan. Iha, kung totoo ngang nagpapakita na siya sa'yo, ibig sabihin may ipinapahanap siya. Pero ang kwento, hindi buo. Oo, nabigo siya sa pag-ibig. Oo, tumalon siya mula sa bintana. Pero may usap-usapan noon na hindi niya ginusto iyon. May lalaking nagpunta sa bahay bago siya mahulog. Hindi malinaw kung sino. Ang iba, sundalo raw. Ang iba, isang manliligaw na itinakwil niya. Pero isang bagay ang sigurado, may ibang sangkot sa pagkamatay niya. Paano kung siya'y pinatay? Tanong ko, halos nanginginig. Kung ganoon, kaya hindi siya matahimik. At baka ikaw ang napili niyang magsilbing boses. Pero mag-ingat ka, Edna. Dahil kung hinila ka na niya minsan, uulit at uulit siya. Hanggang sa makuha ka. Dumating ang gabi. Wala na akong ibang magawa kundi harapin siya. Pinatayan ko ng ilaw ang buong bahay at naupo ako sa pasilyo, hawak ang lampara. Humihinga ako ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili. Makalipas ang ilang minuto, dumampi na naman ang malamig na hangin. Bumukas ang bintana kahit hindi ko ginalaw. At mula sa dilim, unti-unting lumitaw si Clarissa. Nakaputi, duguan, at ang buhok niya ay nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ngunit ngayon, hindi lang siya mag-isa. Sa tabi niya, may lalaking anino, nakaitim, nakasombrero. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, ngunit ramdam kong siya ang dahilan ng lahat. Clarissa, bulong ko halos hindi lumalabas ang boses. Ano ang gusto mong iparating? Dahan-dahang tinaas ni Clarissa ang kanyang kamay at itinuro ang lalaking nasa tabi niya. Siya ang dahilan. Ngunit bago ko pa masulyapan ng malinaw ang lalaki, bigla siyang nawala. Naiwan lang si Clarissa, nakatingin sa akin ng matalim. Edna, sumama ka at muli kong naramdaman ang hatak. Ang buong katawan ko'y parang hinihila palabas ng bintana kahit nakaupo ako sa sahig. Napakapit ako ng mahigpit sa haligi, ngunit ramdam kong kung hindi ako lalaban, madadala niya ako. Nang matapos ang gabing iyon, halos hindi na ako makahinga sa pagod at takot. Ngunit sa likod ng lahat ng pangyayaring iyon, may isang bagay akong naunawaan. Hindi lang basta kwento ng pagkabigo sa pag-ibig ang nakatali kay Clarissa. May isa pang misteryo, isang lalaking sangkot
at isang kasinungalingang bumabalot sa kanyang kamatayan. At habang tumitindi ang bawat pagpapakita niya, mas lalo kong nararamdaman. Unti-unti niya akong hinahila. Hindi lang para takutin ako, kundi para dalhin ako sa parehong kapalarang tinakasan niya. Kung magpapatuloy ito, baka isang araw hindi na ako makabangon mula sa kama. At baka ang mga bata sa eskwelahan magtaka na lang kung bakit bigla akong nawala. At sa bintanang iyon, baka makita nila ako nakasilip, nakaputi, naghihintay ng kasunod. Bahagi ipig. Simula ng gabing halos hilahin ako ni Clarissa palabas ng bintana, hindi na ako naging mapalagay. Kahit araw, kahit nasa eskwelahan, pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa akin. Kapag dumadaan ako sa pasilyo, para bang may malamig na hangin na sumasabay. At tuwing mauupo ako sa klase, ramdam ko na may nakatayo sa likod ko, nakayuko at humihinga ng mabigat. Isang umaga, napansin ni Liza ang panginginig ng kamay ko habang nagsusulat sa pisara. Edna, kailangan mo bang magpahinga? Baka masyado kang napapagod. Ngumiti ako, ngunit pilit. Oo, siguro nga. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pagod ang dahilan. Ang gabi ko ay hindi na nagiging pahinga, kundi labanan. Laban sa hatak ng isang multo na tila ba gustong isama ako sa kanyang kapalaran. Nang araw ding iyon, pagkatapos ng klase, nagpasya akong bumalik kay Mang Roldan. Siya lang ang kilala kong matanda sa baryo na mukhang may alam sa mga lumang kwento. Dinatnan ko siya sa kanyang bakuran, nakaupo sa upuang kahoy, nagbabalat ng tubo. Mang Roldan, panimula ko, nakikita ko na si Clarissa. Nararamdaman ko siya gabi-gabi, pero hindi ko maintindihan. Bakit ako? Bakit ako ang pinipili niyang dalhin? Tumingin siya sa akin, seryoso ang mga mata. Edna, minsan ang mga kaluluwa pumipili ng tao na kahawig o kahalintulad ng kanilang pinagdaanan. Baka may naranasan ka ring sakit na tulad ng kanya. Baka ikaw ang nakikita niyang salamin ng sarili niya. Pero hindi lang siya nagpapakita. Pilit niya akong hinihila. Gusto niya akong sumama. Umiling si Mang Roldan. Kapag ganyan na ang ginagawa niya, ibig sabihin, hindi na lang siya basta nagpaparamdam. May hinahanap siyang kapalit. Nanindig ang balahibo ko. Kapalit? Gusto niya ba akong mamatay tulad niya? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa langit at dahan-dahang nagsalita. Kung gusto mong maintindihan, hanapin mo ang kwento ng tiyahin mo. Dahil siya ang huling kasama ni Clarissa bago nangyari ang lahat. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Lahat ng sinabi ni Mang Roldan ay umuukil-kil sa isip ko. Kaya't naghanap ako sa baol ng aking tiyahin sa ibaba. Doon, sa ilalim ng mga lumang gamit, may nakita akong lumang diary kay Tia Rosario mismo. Binuksan ko iyon at sa unang mga pahina, nakasulat ang mga normal na bagay tungkol sa eskwelahan, sa mga kapitbahay, sa buhay sa baryo. Ngunit habang lumalapit sa mga huling pahina, unti-unting nagbago ang tono. Si Clarissa ay palaging malungkot nitong mga araw. Lagi siyang nakadungaw sa bintana, naghihintay. Sabi niya, babalikan siya ng sundalong nangako. Pero hindi na dumating. Kagabi, nakita kong may bisitang lalaki na dumating. Hindi ko kilala, ngunit matangkad siya, nakasuot ng sombrero. Matagal silang nag-usap, ngunit hindi malinaw ang narinig ko. Kinabukasan, natagpuan na lang naming wala na si Clarissa. Huminto ang paghinga ko, lalaki na may sombrero. Siya ang aninong nakita ko sa tabi ni Clarissa sa bintana. Nang gabing iyon, muling nagpakita si Clarissa. Nakaputi siya, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ngunit ngayon, mas malinaw ang kanyang mukha, maputla, duguan, at puno ng hinanakit. Clarissa, bulong ko, hawak ang diary. Nakita ko na ang totoo. Hindi ka nag-isa. May kasama kang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit.
Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tunog ng sahig na umuuga. Para bang mabigat ang kanyang katawan kahit wala na siyang laman. Siya, itinulak ako, bulong niya. Halos hindi ko maintindihan. Bakit ako? Bakit ako ang hinihila mo? Tanong ko, nanginginig. Tumingin siya diretso sa aking mga mata. Dahil ikaw ang makakarinig at kapag hindi mo ako tinulungan, ikaw ang susunod. Mabilis akong bumalik sa kwarto at isinara ang pinto. Ngunit kahit anong gawin ko, ramdam ko ang presensya niya sa loob. Ang hangin ay lumamig at sa salamin ng aparador, nakita ko siyang nakatayo sa aking likuran, nakangiti ngunit puno ng galit. Muntik na akong mawala ng malay. Napayuko ako at nagdasal ng paulit-ulit, ngunit kahit anong dasal ko, nananatili ang kanyang imahe sa salamin. Hanggang sa marinig ko ulit ang kanyang boses, mas malinaw, mas malapit. Edna, tumalon ka na. Kinabukasan, nagpumilit akong magpakatatag. Sa klase, itinago ko ang lahat, pero halata sa mga mata ng mga estudyante na may kakaiba sa akin. Isa sa kanila, si Maricar, ang biglang nagtanong, Maam, bakit parang lagi kayong may kausap na wala naman? Nanlamig ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kanina po, habang nagsusulat kayo sa pisara, parang may babaeng nakatayo sa likod ninyo. Nakaputi po siya. Hindi ba ninyo nakita? Halos malaglag ang tiyok sa kamay ko. Hindi ko na napigilan ang panginginig. Sa pag-uwi ko, naroon ulit ang mga bakas ng basa sa sahig mula sa hagdan paakyat hanggang sa pasilyo. At sa mismong bintana, nakabukas ito at nakasabit ang puting panyong may mansa ng dugo. Ngayon, malinaw na malinaw na. Nang hawakan ko ito, hindi na ito nawala. At sa likod ko, narinig ko ang mga yabag ng babaeng dahan-dahang lumalapit. Hindi ako nag-isa. Bulong niya at naramdaman kong ang malamig niyang kamay ay dahan-dahang dumadampi sa aking balikat. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi aksidente ang nangyari kay Clarissa. May nagtulak sa kanya at siya hindi matahimik hanggang hindi na ilalabas ang katotohanan. Ngunit kasabay nito, malinaw din sa akin ang kanyang hangarin. Hindi lang niya gustong magpahayag, gusto niya akong dalhin. Kung hindi ko siya matutulungan, kung hindi ko siya matutunton, baka ako ang gawing kapalit. At sa bawat gabing lumilipas, mas lalo niyang pinapakita ang kanyang lakas. Hindi na ako sigurado kung may oras pa ako bago niya tuluyan akong mahila palabas ng bintana. Bahagi C. Hindi na ako mapalagay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nalulugmok sa takot at pagod. Kahit araw, kahit maliwanag ang paligid, ramdam ko pa na rin ang malamig na presensya ni Clarissa. Sa eskwelahan, minsan naririnig ko ang kanyang hikbi sa likod ng klase, kahit nakangiti sa akin ang mga bata. Sa bahay, halos hindi na ako makatulog. At tuwing gabi, parang palapit ng palapit ang kanyang kamay, handang humila sa akin patungo sa bintana. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako pwedeng manatiling tahimik. Kung totoo ngang pinatay si Clarissa, kailangan kong malaman ang katotohanan. At kung siya man ay naghahanap ng kapalit, baka ito ang tanging paraan para maputol ang sumpa. Ang ilabas ang lihim ng kanyang kamatayan. Isang hapon, muling bumalik si Liza sa bahay. Inimbitahan ko siya dahil ayaw ko nang mag-isa. Habang nagkakape, kami sa sala, nagdadalawang isip ako kung ikukwento ko ang lahat. Ngunit sa huli, hindi ko na napigilan. Liza, may diary akong nakita. Diary ni Tia Rosario. Nakalagay doon na may dumalaw na lalaking may sombrero kay Clarissa bago siya tumalon. Napakunot ang noo niya. May sombrero? Parang pamilyar. Edna, naikwento na sa akin ng mga matatanda noon na may isang lalaki sa baryo na palaging nakasuot ng sombrero. Sabi nila, siya raw ang lihim na manliligaw ni Clarissa. Hindi ko alam kung totoo, pero ang pangalan niya raw ay
Arturo. Arturo? Bulong ko. Bakit hindi ko pa siya naririnig? Matagal nang wala si Arturo. Sabi ng iba, umalis siya sa baryo matapos ang pagkamatay ni Clarissa. May ilan namang naniniwala na siya raw ang nagtulak kay Clarissa at nagtago para hindi maparusahan. Tumindig ang balahibo ko. Siya ang lalaking aninong nakita ko sa tabi ni Clarissa. Kinagabihan, hindi ko maiwasang kabahan. Nasa kwarto ako, pilit pinipigilan ang antok. Ngunit tulad ng dati, eksaktong 12:00, bumukas ang bintana. Ang kurtina'y humampas-hampas at sa salamin lumitaw ang refleksyon ni Clarissa. Ngunit ngayong gabi, mas malinaw ang kanyang mukha. Hindi na siya nakayuko. Nakatingin siya diretso sa akin at sa kanyang mga mata may halong pighati at galit. Clarissa, bulong ko. Si Arturo ba ang nagtulak sa'yo? Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang segundo. Tapos dahan-dahan siyang tumango. Bakit ako? Bakit ako ang hinihila mo? Tanong ko nanginginig. Lumapit siya sa mismong salamin at ang mga labi niya ay bumuka. Dahil ikaw ang kapalit. Bago ko pa siya masundan ng tanong, biglang bumigat ang katawan ko. Ang mga kamay ko'y parang may humahawak, pilit akong dinadala palapit sa bintana. Napasigaw ako, napakapit sa poste ng kama at halos mabali ang aking braso sa lakas ng hatak. Ngunit bigla akong nakawala at nang tumingin ako sa bintana, wala na siya. Naiwan lang ang malamig na hangin at ang pakiramdam na hindi ako ligtas kahit kailan. Kinabukasan, muli kong kinausap si Mang Roldan. Mang Roldan, narinig niyo na po ba ang tungkol kay Arturo? Tumango siya, mabigat ang mukha. Oo, si Arturo ang lihim na kasintahan ni Clarissa, pero hindi siya katulad ng iba. May kapangahasan, may yabang, at may galit kapag hindi nasusunod. Sabi ng ilan, siya ang nagtulak kay Clarissa. Pero walang pruweba, kaya hindi siya nahuli. Umalis siya, iniwan ang lahat ng kasalanan dito. Napalunok ako. Kung ganoon, kaya hindi matahimik si Clarissa. Gusto niyang lumabas ang pangalan ng pumatay sa kanya. Kung totoo nga, sagot ni Mang Roldan, ikaw ang naging tulay. Pero mag-ingat ka, Edna. Kapag masyado mong nilapitan ang lihim, baka pati ikaw ay tuluyang mahulog. Gabi. Mas mabigat ang paligid kaysa dati. Ang hangin ay parang humuhuni ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Habang nakaupo ako sa kama, nakapatay ang lahat ng ilaw, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Walang tao, pero naririnig ko ang yabag. Mabagal, mabigat, palapit, nanginginig ako, hawak ang lampara. Nang lumingon ako, may nakita akong anino sa pasilyo. Hindi si Clarissa. Mas matangkad, nakasuot ng sombrero. Arturo, bulong ko. Unti-unti siyang lumapit, ngunit hindi malinaw ang mukha. Parang usok ang anyo niya, ngunit mabigat ang kanyang presensya. At sa kanyang likod, muling lumitaw si Clarissa. Nakatingin sa akin, umiiyak. Edna, bulong niya, ilabas mo ang totoo. Bago ko pa siya masundan, biglang sumigaw ang anino ng lalaki. Malakas, galit, parang alon na yumanig sa buong bahay. Ang lamparay namatay, at ang buong paligid ay nilamon ng dilim. Nagising akong nakahandusay sa sahig ng aking kwarto. Basa ng pawis, nanginginig at halos hindi makahinga. Ngunit malinaw sa akin ang isang bagay, hindi lang basta pagpaparamdam ang ginagawa ni Clarissa. Isa itong digmaan ng kanyang kaluluwa laban sa kaluluwa ng taong pumatay sa kanya. At ako ang nasa gitna. Ako ang pinili niyang daluyan, saksi at posibleng kapalit. Kinabukasan, pinilit kong bumalik sa normal. Ngunit habang naglalakad ako sa eskwelahan, napansin kong may mga batang nakatingin sa akin nang may takot. Ma'am, bakit po may babae sa likod ninyo? Tanong ng isa. Napalingon ako pero wala akong nakita.
Nanginginig akong gumiti at pinilit magpatuloy. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi na ako nag-iisa kahit sa liwanag ng araw. Kinagabihan, isang bagong pangyayari ang naganap. Habang nakahiga ako, naramdaman kong unti-unting gumagalaw ang aking kama. Para bang may umuupo sa gilid nito. Nang lumingon ako, nakita kong may bakas ng basa sa sapin ng kama. Parang mula sa basang damit at sa aking batok, narinig ko ang pamilyar na bulong. Edna, oras na. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kung hindi ko mailalabas ang totoo, kung hindi ko mabibigyan ng hustisya si Clarissa, baka ako na ang susunod na magpapakita sa bintana, nakaputi at naghihintay ng kapalit. Bahagi 7. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob. Sa bawat gabing lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang paghila ni Clarissa sa aking mundo. At ngayong malinaw na sa akin na si Arturo ang may kasalanan sa pagkamatay niya, mas lalo namang dumadalas ang pagpapakita ng kanyang anino sa aking paligid. Para bang siya man ay ayaw lumabas ang katotohanan. Isang umaga, habang naglalakad ako papasok sa eskwelahan, nadaanan ko ang ilang matatandang nag-uusap sa tapat ng tindahan. Nabanggit nila ang pangalan ni Arturo at agad akong tumigil upang makinig. Bumalik daw si Arturo, bulong ng isa. May nakakita raw sa kanya kagabi, nakasuot pa rin ng sombrero. Imposible iyon, sagot ng isa pa. Matagal nang patay si Arturo. Napahinto ako. Patay na raw? Ngunit kung ganon, ang aninong nakikita ko ay hindi na tao. Multo rin tulad ni Clarissa. At kung pareho silang multo, ako ang nasa gitna ng kanilang labanan. Sa klase, halos hindi ako makapag-focus. Habang nagsusulat ako sa pisara, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Napalingon ako at sa gilid ng silid-aralan, nakita kong nakasilip ang isang lalaking anino sa bintana, nakasuot ng sombrero. Halos mapasigaw ako, ngunit nagkunwari akong walang nakita dahil baka matakot ang mga bata. Pagkatapos ng klase, lumapit si Liza. Edna, seryoso ka bang gusto mong manatili sa bahay na iyon? Baka mas mabuting lumipat ka na lang. Umiling ako. Kung aalis ako, hindi matatapos ang lahat. Susundan niya ako saan man. At higit sa lahat, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kung ganoon, handa ka bang isugal ang buhay mo? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Ngunit alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Kinagabihan, nagpasya akong muling harapin si Clarissa. Naupo ako sa pasilyo katapat ng bintana. Ang lampara ay nakalagay sa tabi ko at ang diary ng tiyahin ko ay nasa kandungan ko. Eksaktong 12:00, bumukas ang bintana at mula sa dilim, muling lumitaw si Clarissa. Nakaputing bestida, duguan ang mukha at ang buhok niya ay nakalugay. Ngunit ngayon, mas malinaw ang kanyang mga mata. Hindi na lang iyon galit, may halong pakiusap. Clarissa, bulong ko. Sabihin mo sa akin ang buong nangyari. Si Arturo ba ang nagtulak sa'yo? Dahan-dahan siyang tumango. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumulpot ang anino ni Arturo sa tabi niya. Mas malaki, mas nakakatakot at ang tinig niya ay umalingaw sa buong bahay. Hindi ako ang may kasalanan. Siya ang mahina. Siya ang pumili. Sigaw niya. Ngunit sumagot si Clarissa umiiyak. Huwag mong itanggi. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ikaw ang pumatay. Ang hangin ay biglang umikot. Parang may bagyong nabuo sa loob ng bahay. Ang kurtina ay humahampas-hampas at ang lampara ay namatay. Sa gitna ng dilim, naririnig ko ang kanilang pagtatalo, ang sigaw ni Arturo at ang hagulgol ni Clarissa. Napatakbo ako sa kwarto at isinara ang pinto, ngunit hindi iyon nakatulong. Sa salamin ng aparador, nakita kong lumitaw si Clarissa. Sa kabila ng kanyang luha, tinuturo niya ako. Edna,
Ilabas mo ang totoo, sabihin mo sa lahat, siya ang pumatay. Ngunit kasabay nito, sa kabilang sulok ng salamin, lumitaw si Arturo. Nakangisi, galit. Kapag ginawa mo iyan, Edna, ikaw ang susunod. Hindi ka makakatakas. Nanlumo ako. Hindi ko alam kung alin sa kanila ang dapat kong paniwalaan. Ngunit sa puso ko, ramdam kong si Clarissa ang nagsasabi ng totoo. Kinabukasan, dinala ko ang diary kay Aling Marta. Aling Marta, kailangan kong ipaalam sa lahat ang nangyari kay Clarissa. Hindi siya nagpakamatay. Pinatay siya ni Arturo. Napatitig siya sa akin. Nanginginig ang tinig. Iha, matagal na naming hinala iyan, pero walang gustong magsalita dahil sa takot. At ngayong sinasabi mo, baka ikaw ang maging target. Target na ako mula pa noong una. Sagot ko. Pero kung hindi ko gagawin, baka tuluyan na akong mahila. Gabi na naman. Ngayon, handa akong harapin sila pareho. Naupo ako sa tapat ng bintana, dala ang rosaryo, ang lampara at ang diary. Nang dumating ang 12:00, bumukas ang bintana. Lumitaw si Clarissa, umiiyak, nakaputing duguan. Sa tabi niya muling lumitaw si Arturo, galit, nagngangalit ang mga mata. Sabihin mo, Edna, sigaw ni Clarissa, sabihin mo ang totoo. Kapag ginawa mo iyan, hindi ka na makakaalis dito. Banta ni Arturo, humigpit ang hawak ko sa diary. Arturo, ikaw ang nagtulak sa kanya at ikaw ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Hindi na ako mananahimik. Sasabihin ko sa lahat ang nangyari. Isang malakas na sigaw ang lumabas kay Arturo, parang kulog na yumanig sa buong bahay. Ang hangin ay naging parang apoy na dumudurog sa dingding. Ngunit si Clarissa ay lumapit sa akin, hinawakan ang aking kamay at nagsalita. Salamat, Edna. Malapit na akong matahimik. Ngunit bago siya maglaho, naramdaman ko ulit ang hatak. Mas malakas, mas matindi. Ang katawan ko'y halos mahila palabas ng bintana. Napaigtad ako, napakapit sa rehas, ngunit ramdam ko ang malamig na kamay ni Clarissa sa aking braso. Sumama ka na, bulong niya. Hindi, hindi ako susuko. Sigaw ko pinipilit makawala at sa huling sandali, biglang nawala ang lahat. Ang hangin ay tumigil, ang bintana'y bumalik sa pagkakasara at ang paligid ay muling natahimik. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat sulok ng bahay, ramdam ko pa rin ang kanilang presensya. Si Clarissa naghihintay ng hustisya at si Arturo handang gawin ang lahat para pigilan ako. At alam kong sa susunod na gabi, mas matindi na ang kanilang labanan. At baka doon, tuluyan ng masubok kung kanino ako papanig. Sa multong naghahanap ng hustisya o sa multong ayaw lumabas ang kasalanan. Bahagi 8. Hindi na ako makakatakas. Iyon ang unang pumasok sa isip ko nang dumilat ako matapos ang gabing halos mahulog ako sa bintana. Nanlalambot ang mga tuhod ko, nanginginig ang mga kamay at sa batok ko ay parang may natitirang latak ng malamig na hininga. Ngunit kasabay ng panghihina, may matigas na bagay na tumubo sa loob ko. Isang pasyang wala ng atrasan. Kung hindi ko ilalabas ang katotohanan, ako ang magiging larawan sa bintana balang araw. Umaga, nagsindi ako ng kandila sa maliit na altar sa sala. Isang stuninyo ang nakapatong sa lumang aparador at pabulong na nananalangin. Hindi na panalangin para hindi na siya magpakita. Panalangin na harapin ko siya hanggang dulo. Pagpasok ko sa eskwelahan, sinalubong ako ni Lisa. Hindi na niya kinailangang magtanong, nakita niya sa mukha ko ang pagod at desisyon. Anong plano mo? Sabi niya, diretsahan. Gagawin ko ngayong gabi, sagot ko. Haharapin ko sila sa bintana, isasama ko ang pangalan, ang diary at ang kwento. Kailangan ng saksi. Sasama ka ba? Sandaling nanahimik si Liza, pero tumango rin. Sasama ako, hindi ka mag-isa. Nagdaang mabagal ang maghapon. Pinilit kong magturo na parang karaniwan.
Ngunit bawat katahimikan ng silid ay nagmumukhang ilog na may malalim sa ilalim. Ibinilin ko sa mga bata ang aralin para sa susunod na linggo, humalukip-kip sa pinto bago umalis, at tumingin sa kanilang mga mata, para bang baka iyon na ang huli kong araw na kasama sila. Hapon. Dumaan kami ni Liza kay Aling Marta. Sa mesa ng tindahan, ipinatong ko ang diary ni Tia Rosario. Binasa niya ang huling pahina, ang tala tungkol sa lalaking may sombrero. Si Arturo, bulong niya at nag-antanda. Kung lumakas ang loob ninyong sabihin ang lahat, ihahanda ko ang mga kapitbahay. Kahit nasa labas lang kami, magdadasal kami. Bawal nang manahimik. Bago kami umalis, binigyan niya ako ng puting panyo, malinis, bagong laba, pangtabing sa dibdib mo. Sabi ng matatanda, kapag kinakalabit ka ng malamig na kamay, ilagay mo iyan sa dibdib. Kapag tinanggap ng panyo ang hinga, hindi nito hihilahin ang puso. Hindi ko alam kung pamahiin lang iyon, pero inipit ko sa loob ng aking blouse, malapit sa puso. Lumubog ang araw. Dahan-dahang namatay ang ingay ng palengke. Ang mga aso sa kalsada ay tila may hinala. Nangangaliskis ang aso ni Mang Roldan, tumititig sa puno ng mangga sa tapat ng bahay, tila may nakikita. 9:00, kasama ko na si Liza sa sala. Inilabas ko ang rosaryo, kandila at ang diary. Kapag may nangyari, sabi ko, tumakbo ka, huwag mo akong pigilan. Titingnan ko, sagot niya, kahit alam naming pareho na hindi niya ako iiwan basta-basta. 11:00, umakyat kami sa ikalawang palapag. Pinatay ko ang ilaw sa pasilyo, iniwang sindi ang lampara. Umupo kami sa sahig, kaharap ang bintana. Ang kurtina ay nakalugay, nakadantay sa sahig na kahoy. Sa ibaba, ang bakanting lote ay parang kublihan ng anino. Handa ka? Tanong ni Lisa. Hindi, sagot ko. Pero kailangan. Ilang minuto bago mag-2:00, gumapang ang lamig mula sa hagdan. Narinig ko ang una at pamilyar na himig. Isang babaeng humihikbi na may kasunod na tawa. Mahina, halos pabulong. Parang pamilyar na awit na punit-punit. Hinaplos ko ang panyo sa dibdib. Eksaktong 12:00, bumukas ang bintana nang hindi ko ginagalaw. Kumalat sa pasilyo ang singaw ng bulaklak na nababad sa ulan. Mula sa salamin ng bintana, lumutang ang kanyang anyo. Si Clarissa, nakaputing bestida, basang laylayan, duguan ang gilid ng noo. Hindi na siya nakayuko ngayon. Nakatitig siya sa akin na parang batang may dalang lihim. Clarissa, sabi ko, pilit na matatag ang boses. Narito kami, hindi na kita iiwan, sabihin mo sa amin ang totoo. Sa gilid ni Clarissa, ang hangin ay kumunot at mula roon ay umusbong ang anino ng lalaki. Si Arturo, nakasombrero, malaki ang balikat, maputla ang aninong walang mata. Tumigil ang oras. Nakalimot sa paghinga si Lisa. Hindi ako ang may kasalanan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Arturo, mataas at mabigat, parang bakal na kinayod sa simento. Mahina siya. Pinili niya ang pagpapatihulog. Tama na, sabi ko. Nandito ang mga pahina. Itinaas ko ang diary at binasa ang isinulat ni Tia. Ang pagdating ng lalaking nakasombrero, ang pag-uusap sa hating gabi, ang tunog ng sigawan bago ang pagbagsak. Binasa ko ito ng malakas, hindi bilang panakot, kundi bilang tala ng saksi. Sa bawat salita, nagbabago ang mukha ni Clarissa. Nagiging mas tao, mas malinaw ang luha. Sa bawat salita, pumupusyaw ang gilid ng anino ni Arturo. Mga sabi-sabi lang iyan. Sigaw niya at kumalabog ang sahig na parang may dumaan na mabigat na paa. Walang hukuman dito. Utak ninyo lang ang kasing tingkad ng takot. May hukuman. Sabi ni Liza, humawak sa kamay ko at nagrosaryo. At hindi mo ito kayang takasan. Sa ibaba, umalingaw-ngaw ang mga tinig, mahihinang dasal mula sa labas ng bahay. Mga kapitbahay na tinipon ni Aling Marta
nag-aantanda bumibigkas ng iyaman namin at Aba Ginoong Maria. Dahan-dahang umangat ang mga balahibo ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng tapang na hiniram ko sa kanila. Arturo, sabi ko, tapos na ang katahimikan. Ikaw ang nagtulak sa kanya at kung bawiin mo man ang salita, hindi mo mababawi ang gabing iyon. Si Clarissa ay humakbang palapit sa salamin. Sa pagkakataong ito, hindi siya humihila. Tinitingnan niya ako na parang lumalabas mula sa malalim na balon. Edna, bulong niya. Salamat, ngunit bago ko pa maramdaman ang kahit anong ginhawa, biglang humampas ang hangin. Sumigaw si Arturo at ang sigaw niya ay parang punit na tela sa loob ng tainga. Ang lamparay namatay. Bumigat ang dibdib ko, parang may kamay na dumagan sa tadyang ko mula sa likod. Walang makapanghihiya sa akin. Bumulusok ang anino niya sa pasilyo, sumampa sa bintanang bukas. At kasabay niyon, naramdaman kong hinablot ang pulsuhan ko. Hindi ni Clarissa. Kamay ng lalaki, magaspang, mabigat, malamig. Wag! Sigaw ni Liza, hinila ang braso ko. Nagkagulo ang liwanag, dumapo ang kidlat sa malayo at sa kaputla ng sandali, nakita ko ang nangyari noon. Ang bintana, ang braso, ang sigaw at ang pagbagsak. Hindi siya tumalon. May dalawang kamay na umalalay sa kanyang baywang at tinulak siya paabante. Hindi ako ang pumili. Napabulong si Clarissa, nakapikit, nakataas ang kamay na parang umahon sa tubig. Ako ang pinili. Bitawan mo siya! Sigaw ko kay Arturo. Dinikit ko ang panyo sa dibdib, ang puting tela na ibinigay ni Aling Marta at ibinaling ang kamay na humihila papunta roon. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa, ngunit ang malamig na hininga na kaninang gumagapang sa batok ko ay sumalo sa tela. Nagbigat ang panyo na parang sumisipsip ng hamog. Kumurap ang anino ni Arturo, parang nilapnos ng asin. Sa oportunidad na iyon, ibinuhos ni Liza ang isang boteng tubig na banal. Hindi ko na natanong kung saan niya kinuha. Sa kamay na humahawak sa akin. Pumuti ang hangin, umalingasaw ang amoy na parang basang tansan sa init. Napakalas ang kapit. Nahulog ako sa sahig, gumulong at sumalampak sa dingding. Muling sumigaw si Arturo, ngunit sa oras na iyon, ibang sigaw, hindi galit, kundi takot. Hindi pa tapos, aniya. Hindi ninyo alam ang lahat. Alam namin ang kailangan, sagot ko. Humahangos, nakakapit sa rehas. At sapat iyon para hindi ka na muling makapanghila ng isa pa. Nagsimulang gumalaw ang bintana na parang may sariling isip. Sumasara kusa, kumakalansing ang kandado na matagal nang sira. Sa labas, humihigpit ang bilis ng dasal, parang ulan ng mga salita. Sumalubong ang hangin, itinaboy ang anino. Clarissa, tawag ko. Kung may kulang pa, sabihin mo. Lumapit siya sa mismong salamin at sa unang beses, inilapat niya ang palad sa loob ng bintana. Wala ng dugo, may bakas pa rin ng sugat, ngunit hindi na ito kumikirot sa itsura. May natira pa, bulong niya. Ang aking panyo, ang aking pangalan, at ang aking huling pangungusap. Nasaan? Tumuro siya sa gilid ng rehas, sa ilalim ng lumang pako. Doon, may manipis na puting tela na kinulayan ng oras, tiyanak ng panyo, nakakuyom sa kalawang. Kinalas ko ito ng dahan-dahan. Sa sulok, may sinulid na nakaburdang maliit na letra. Iktum! Sa kabila, isang balingkinitang tuldok ng pulang sinulid, halos hindi makita, na bumuo ng hindi ako tumalon. Umangat ang lamig sa batok ko, ngunit hindi na ito nakakatakot, parang paghinga ng dagat na humuhupa. Ipinatong ko ang panyo sa palad ko, itinapat sa bintana at binigkas ang mga salitang iyon ng paos ngunit malinaw. Hindi ka tumalon, may nagtulak sa'yo. Si Arturo. Sumindi sa loob ang lampara nang hindi ko sinisindihan. Nagliwanag ang pasilyo. Sa liwanag, ang anyo ni Arturo ay unti-unting napupunit, hindi dahil sa galit,
kundi dahil sa bigat na hindi na kayang panindigan. Hindi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang huling letrang lumabas mula sa kanya ay natuklap, kumalas sa hangin, at ginawang alikabok ng dasal. Si Clarissa ay ngumiti, hindi ang nangiting marahas na nakita ko noong una, kundi nangiting may pahinga, may salamat. Ibinaba niya ang kamay mula sa salamin, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na gumalaw ang bintana. Nakatiklop ang kurtina, tahimik, payapa. Salamat, sabi niya, at ang boses niya'y hindi nahimutok, hindi natawa. May makakarinig sa akin ngayon. Tumingin siya kay Liza. Bantayan mo siya? Babantayan ko, sagot ni Liza, may luha sa mata, ngunit matatag. Sa puntong iyon, parang may humaplos sa buhok ko. Hindi malamig, hindi mainit, kundi parang araw ng umaga. At sa isang iglap, ang aninong babae sa bintana ay naging liwanag na humalo sa araw na paparating. Humupa ang hangin. Natapos ang 12:00, narinig namin ang unang tilaok sa dikalayuan. Nagbukas kami ni Liza ng mga bintana sa ibaba upang paliparin ang amoy ng gabi. Sa labas, nakatayo si Aling Marta at ilan pang kapitbahay, halos lahat nakayapak, may hawak na kandila. Kumaway siya at sa pagkaway na iyon, naintindihan kong hindi ako nag-isa kahit kailan. Umaga. Sa sala, itinupi ko ang panyo ni Clarissa at inilagay sa ibabaw ng diary ni Tia Rosario. Tinawagan namin ang kapitan, dumating siya maya-maya, nakikinig sa salaysay. Hindi bilang kaso na kaya pang litisin, kundi bilang kwento na dapat itala. Pinakiusapan ko ring pahintulutan ang isang maliit na plake sa ilalim ng bintana. Gisa sa alaala ni Clarissa, hindi siya tumalon. Lumipas ang mga araw, hindi na bumukas mag-isa ang bintana. Kapag hapon, kusa itong sumasalo ng liwanag at sa gabi, marahan itong kumakapit sa kandado na ako mismo ang nag-ayos. Wala nang kaluskos sa pasilyo, o kung mayroon man, tunog lamang iyon ng bahay na umaabot ng hikab bago matulog. Sa eskwelahan, ibang klase ang katahimikan. Kapag nagtuturo ako, walang malamig na hininga sa batok ko. Ngunit minsan, sa tuwing isusulat ko ang apelyido sa pisara, parang may kamay na banayad na umaakbay sa panahon. At kapag napapatingin ang mga bata sa bintana, hindi na sila natatakot. Nakikita nila ang araw na pumapasok, hindi ang anino. Isang hapon bumalik si Mang Roldan sa tindahan ni Aling Marta at kami magkakasamang uminom ng salabat. May nakasalubong akong binatang mukhang apo ni Arturo, bulong niya. Humingi ng tawad sa baryo, wala na raw siyang maibibigay kundi pangalan. Ibinigay na raw niya sa kapitan ang ilang lumang liham na nagpapatunay sa pananakot ng lolo niya noon. Tumango ako. Hindi iyon hustisyang pangkorte, ngunit iyon ang hustisyang kayang abutin ng buhay. Ang pangalan na inalis sa dilim at ibinalik sa liwanag. Gabi. Bago matulog, umakyat ako sa ikalawang palapag. Tumayo ako sa tapat ng bintana at pinagmasdan ang bakanteng lote. Umiihip ang hangin, inaangat ang buhok ko sa noo. Ngunit wala nang buntong hiningang nakaukit sa lamig. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong nakatayo. Walang ibang anino sa likod ko. Ngunit bago ako lumayo, may isang iglap na parang may dumaan sa gilid. Puting bestida, malinis, hindi basa. Buhok na ayos, noo na walang sugat. Nakatitig lang payapa. Hindi siya ang nakalipas na Clarissa. Para siyang alaalang natutong umupo sa bangko at magpahinga. Tumingala siya na parang nakikinig sa kwento ng kuliglig at marahan siyang kumaway, hindi upang papuntahin ako sa gilid, kundi upang sabihing sapat na. Ngumiti ako't bumulong, "Good night." Isinara ko ang bintana. Kumandado ito ng walang kalabog. Pagpasok ko sa kwarto, humiga ako. Pinapakinggan ang maliit at banayad na pintig ng bahay. Sa dibdib ko, nasa loob pa rin ang puting panyo ni Aling Marta.
Ngayoy may bahagyang amoy ng araw. Pinisil ko iyon parang kamay ng kaibigang ipinasaling sa akin ng isang dalagang naghintay sa bintana ng napakahaba. Sa pag-idlip ko, walang bulong na humihila, walang tawa na humahabol. Kung may tinig mang nagdaan, hindi na ito sabi ng bangin. Ito'y paalam ng isang kwento na naisara sa tamang pahina. At mula noon, sa baryo, kapag sumapit ang gabi at dumaan ang hangin sa mga kurtina, hindi na ito malamig na panghila. Isa na itong hihip na nagbabalita. May bintanang minsang humiyaw ng kirot, ngayoy marunong nang tumitig sa umaga nang hindi nangingilid ang luha.